So dahil meron akong trangkaso few days ago, sabi ko sa sarili ko, okay, ano ba yung pwede kong gawing video na hindi ganong nakaka-stress? Yung may pagka-comic relief ba? So naalala ko si Greg Slaughter, naglalaro nga pala sa MPBL ngayon para sa Manila. Sabi ko, okay, sige, gawa natin si Greg Slaughter. Panoorin natin yung games, tingnan natin kung gaano bang nagtatranslate yung laro niya sa MPBL. So si Greg Slaughter, sa pagkakaalam ko at narinig ko sa broadcast one time, na siya yung pinakamalaking player sa MPBL right now. So expectedly, to some extent, makakapag-dominate siya sa laro niya, especially sa ilalim. So far, nakalaro siya ng 3 laro para sa Manila sa MPBL. Nag-average siya ng 21.6 minutes per game, kung saan nag-average siya ng 12 points, 11.3 rebounds, and 3.7 assists per game. In terms of percentages, 56%, which is decent. Free throw, 72%, which is also decent for a 7-footer. So, those numbers are fine. Pero ang gusto kong malaman, minsan kasi si Greg Slaughter, especially ako, sinusundan ko Hinebra ng matagal. Mula nung na-draft siya hanggang sa umalis siya, panood ko lahat halos ng laro niya sa Hinebra. And si Greg Slaughter, siya yung tipo ng player na magtatala siya ng 15 points, 10 rebounds, pero pag pinanood mo yung game, parang ang laking pasakit niya sa team. As expected, si Greg Slaughter, from time to time makakatingi-tingi na points. So play na ito, makikita natin. Actually, nagtakbo ng triangle offense dito ang Manila. So may tao sa wing, corner, you have dalawa dito, isa sa top, isa sa weak side, isa sa poste. So now, pagka-entry pass dito sa poste, ito magka-cut through papunta rito, ito magka-cut through papunta doon. Medyo may pagka-resemblance ng triangle offense. So Carl Brian Cruz sa poste, dalawa magka-cut. Supposedly, dapat merong down screen for Greg Slaughter, pero ang ginagawa ng Manila, ginagamit nila tong option na to para ilagay si Greg Slaughter sa malalim na posisyon. May kita natin dito, nasa paint na si Greg. Isang seal na lang, nakatutok na siya sa basket. So as we can see here, post to post, binigay kay Greg, foul counted, 2 points. So that's what you expect from Greg Slaughter. Makakonvert siya ng 2 points from close range. Dito naman sa play na to, kaya galing sa pick and roll, may nag-drive, Avelona, Sablay, you have Greg Slaughter, tallest player on the court. Kitang-kita nyo naman dito, pinakamalaki atang kalaban dito, 6'5". So, that's what you expect from Greg Slaughter. Okay? Isa pa yan, putbacks, foul counted, 2 points. That's what you expect from him. Dito, Escandor, Sablay. Again, Greg Slaughter with the putback, foul counted, 2 points. Okay, ayokong i-hype yung mga ganitong tipo ng plays kasi that's what you expect from him. But at the same time, ayokong i-bash kasi he's doing his job. Kaya siya nandyan, para maging malaki. And at least nagagawa niya yung trabaho niya sa court. Dito naka 2-3 zone yung kalaban. They set up a 1-3-1 formation para atakihin yung 2-3 zone. You have Greg Slaughter in the middle. You have somebody dito sa may baseline. So now, pinasa sa wing. Ngayon, 2 on the ball. So now, merong advantage ang Manila. 2 versus 1. So now, pag pinasa yan from post to post, open ngayon si Greg Slaughter sa ilalim. And again, that's what you expect from Greg Slaughter. And binibigay niya yon para sa Manila. So now, pumunta naman tayo sa side sa kung anong na-improve after all these years. After all that, so ito, ngayon, transition, Greg Slaughter, early seal. So na meron siyang deep position, magkakaroon ng help defense dito, so there's going to be 2 defenders. Pero again, 7-footer kay, angatan mo na lang, gamitan mo ng parang Junmar na drop step. Since nandito ka na, nandito na yung shoulder mo, naka-implant na dito, nakatanim na, mag-drop step ka papunta rito, and then gamitan mo ng dominant hand mo, parang Shaquille O'Neal, para hindi makapag-contest, ma-ward off mo. Ikipa-play ko rito yung clip ng sinasabi kong drop step na ala Shaquille O'Neal, na naka-implant yung shoulder, drop step, tapos same hand, yung aangat. So, pag nag-contest ka doon, foul counted yun most of the times. Makikita natin dito, offensive rebound, Greg, 4 na maliit, 4 na bubuyog yung sumalo. Pero still, hindi niya na-finish yung basket. So, to be fair, 4 yung tao, pero at the same time, 7-footer ka eh. 6'5", pinakamalaking taong kalaban mo eh. So, at the very least, make it count. Dito again, Kit Agovida, tao ni Greg Slaughter, shooting guard to sa PBA noon para sa Terra Firma. Okay, binigay kay Greg Slaughter, poste. Again, Greg Slaughter, instead of attacking Kit Agovida right on and then doing a drop step papunta sa baseline, ang ginawa niya, tumapat kagad siya sa baseline. So now, pag-angat niya, nakasquare si Kit Agovida diretso. Kahit maliit si Kit Agovida, vertically si Kit Agovida, parang pader na maliit. So that's enough for Greg Slaughter to be bothered. So no, makikita natin dito, Sablay, kahit tutukan. And hindi naman talaga great finisher si Greg para ma-finish yung mga ganun tipo ng tira despite the contest. Dito again, early seal. And ang problema kasi kay Greg Slaughter,
si Greg, aware siya, feeling ko aware siya na may pagkamalamiyain siya sa ilalim. So, minsan ino-overcompensate niya yung pagkalamya niya to the point na nahu-OA siya in terms of aggressiveness. Kung makikita natin dito, sisikuhin niya sa dibdib si Jason Ballesteros, of course, that's going to be an offensive foul. Diba? Tama yung intent eh. Ginawa niya na yung sinasabi ko eh. Ayan, nakapag-seal, babanggain mo doon, sabay drop step, aangat ka. Kaso, overly aggressive. Ba't mo sisikuhin sa dibdib? Tatawaga ka talaga ng foul. And again, dito naman, no signs of improvement, zero court awareness, pinasa sa kanya, CBC, butterfingers, turnover. Wala sa action si Greg Slaughter, there's going to be a shot to the basket. Tingnan nyo si Greg Slaughter, hindi man lang babox out si Jason Ballesteros. And pagkatalbog ng bola, nanood lang siya, hinayaan niya tumalbog yung bola papunta sa teammate niya. Hindi man lang nakakuha ng rebound, hindi man lang lumaban. So again, si Greg Slaughter, maswerte siya na nasa MPBL siya. He can get away with a lot of his lack of improvement or yung mga weaknesses niya. Kasi sa MPBL, enough na malaki ka and enough na kaya mo umiscore ng 12 points at kumuha ng 11 rebounds per game. That's more than enough actually.